Yung tulay, maganda pang tignan if you look at it from outside. Pero ito yung ilalim, kalawang na lahat. Oh, ito yung mga, ayan, ganyan na itsura dun sa ilalim. Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng ginawang pagsusuri ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa San Juanico Bridge. Ayon sa Pangulo, malaki na ang pinsala ng tulay kaya kinakailangan ng madaliin ang pagsasaayos nito. Dahilan naman upang isailalim ni Pangulong Marcos sa state of calamity ang buong Eastern Visayas sa loob ng 1 taon. Isa sa nakitang problema ng Pangulo ay ang napabayaang periodic maintenance ng tulay. Nung nag-inspeksyon ng DPWH para nga sa rehabilitation, nila delikado na itong tulay na ito. Hindi namin akalain na ganito kasama. Dahil siguro hindi namin malaman, hindi ginawa ng mabuti ang maintenance ng tulay. Dapat yan every 3 years binabalik-balikan. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, target nilang matapos ang retrofitting bago matapos ang taon. Gradually, kukumpunihin na natin yung mga 3-tonner na segments and then increase it to 4 tons, 5 tons. And then eventually, matapos namin before December, magkakaroon na tayo ng about 12 tons load limit. So pwede na po yung mga bus, pwede na rin yung mga mini trucks na pwede na kumakarga ng mga perishable goods and everything para dito na sila dadaan. In-inspeksyon ni PBBM ang expansion ng Amandayehan Port sa Basay, Samar. Nagsisilbi itong alternatibong ruta ng mga mabibigat na cargo vehicles sa Eastern Visayas. Bago nito, binisita ni Pangulong Marcos ang power plant ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Sa gitna ito ng nararanasang mahabang oras sa brownout sa lugar na tumatagal ng 5 oras kada araw. Dahilan upang maapektuhan na ang mga negosyo at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente. Ayon sa Pangulo, agad na magpapadala ng mga malalaking generator sets sa Siquijor na manggagaling sa Palawan bilang pansamantalang solusyon. Binibigyan rin ang power provider ng 6 na buwan upang ayusin ang kanilang serbisyo. By 6 months from now, we will then impose whatever new arrangements that we have to do so that 6 months from now, we do not have to resort to emergency gensets. Now we have to think about fuel supply. Now we have to think about the development of even the transmission lines. We also have to make sure that the generators are working properly. Bukas rin ang Pangulo na magkaroon ng bagong energy provider ang Siquijor. Everything is on the table. We just have to examine what is the best solution. We have some very good ideas. Ayon kay PBBM, iniimbestigahan na kung paanong nauwi sa krisis sa kuryente ang sitwasyon sa nasabing probinsya. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaagahan.